Magandang gabi, ako si Dexter Danilo. Ako naman si Wedge Kujama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night. Para sa ating political headlines, Defense Secretary Gibo Teodoro binanatan ng panibagong pag-aangkin ng China. Northernmost islands ng Batanes, kanila rin daw. OVP Chief of Staff Zulaika Lopez pinadadalo na rin sa impeachment trial ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. House prosecutors may pasabog daw na ebidensya next week. Suntukan na! Congressman Tere Vidon pinalagaan ang konsihal sa Sultan Kudarat matapos magbanta sa social media na sasapakin siya. Konsihal biglang nahaklang daw. Rally Against Corruption. Grupo ng Duterte ally na si Romeo Poquis nakatakdang magsagawa ng kilos protesta bukas sa liwasang Bonifacio. At mahuhulaan nyo kaya kung sino ito? Isang dating opisyal ng pamahalaan na ispatang natutulog habang nasa impeachment trial ni VP Sara. Iginiit ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes Island. Sa Facebook post ng West Philippine Sea Monitor Sea Light Foundation, sinabi nito na sa ginanap na symposium sa Guangzhou sa Jinan University, dineklara ng mga researchers sa iba't ibang universidad at institusyon sa China na walang historical at legal na basihan ang pagkontrol ng Manila sa Batanes. Unanimous daw na napag-alaman ng mga participant na ang Batan Islands ay isang natural geographical extension ng Taiwan at sa ilalim ng soberanya ng China. Sa ginanap naman na National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Sea Light Executive Director Raymond Powell na ginawa ang symposium kasunod ng Japan-Philippine Maritime Delimitation Negotiations sa lugar. Was convened in direct response to the joint statement issued at the recent Japan-Philippines Summit. So what happened? China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. Kalokohan at walang basehan. Ganyan inilarawan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pahayag ng mga Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes. Sa sidelines ng National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Teodoro na hindi kapani-paniwala na ito ay produkto ng mga scholar ng China. Nakitaan niya kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Dagdag pa ni Teodoro, maaaring preconceived intention ang naturang territorial assertion. Babala pa niya, bahagi ito ng ambisyon ng China na kontrolin ang lahat ng bahagi ng Pacific Ocean. However, ang delikado dito, sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. Wala rin daw pwedeng sisihin kung lumakas ang anti-China efforts, kundi sila mismo. So, if there is galvanization, strengthening of anti-China efforts, they have only themselves to blame. Sinabi ko nga nung isang beses, tignan nila sarili nila sa salamin. Ito na naman ang liwanag ng ginagawa nila. Hindi na nila tayo masisisi, no? Sa feeling laban sa kanila. At ito'y malaking krimen sa mga mamamayan nila. Ibang klaseng bagyo naman ang tila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang Chief of Staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglilitis. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T. Pinasusulpot sa impeachment trial ni VP Sara si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Pero matapos ang sabina, gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit niya.
Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Pinadadalo siya sa week 2 ng trial, pero tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumestigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel. So we just clarified the procedure, no? So that was the first question. The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial, pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall. Insofar access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations. Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng investigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng bise. In-order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, pero tila hinarang ito ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang bise na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya. At si Martin Romualdez, no joke. No joke. Sa halip na malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng bise ang ngayoy ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats and inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang isang linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa bise sa impeachment trial nito. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Justified response kung tawagin ng kampo ni VP Sara ang pagbabanta niya sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa House prosecutors, malaking palusot lamang ito. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Truth of the matter is this: she and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng bise para sa prosekusyon. Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family. Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan
ang buhay ng presidente. Giit pa ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint, hindi nabasag ng depensa ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So, palusot lang yun. Itong grave threats na to hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh. Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang, ako, personal ko lang yun ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh. Umaasa na raw ang House Prosecution Panel na mas maraming objection ang depensa sa susunod na linggo, lalo na't sasalang bilang hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mayroong pasabog na ebidensya na ilalabas ang House Prosecutor laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa susunod na linggo. Sa isang press conference, sinabi ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mayroon silang matibay na ebidensyang ilalabas sa trial. Gayunman, tumangki si Tolosa na magbigay ng iba pang detalye dahil sa subjudice rule. Dagdag pa ng prosekusyon, kapag nailatag na ng kanilang mga witness ang ebidensya, pwede na itong pag-usapan. VP Sara versus herself. Mismo si Vice President Sara Duterte raw ang pinakamatibay na ebidensya laban sa kanyang sarili. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kaugnayan ng umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tino, bigo ang depensa na buwagin ang kredibilidad ng witness na si NBI Senior Agent Mark Calilong. Hindi rin daw nakaapekto ang cross-examination ng depensa sa testigo, lalo na't mismo sa sariling bibig daw ni VP Sara galing na may nakontrata siyang papatay sa Pangulo at sa First Family. Para kay Tino, wala nang ibang interpretasyon sa mga pahayag na binitiwan ni VP Sara at ang mismong video recording na raw ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Kriminal na may kontrata? Pinagtawanan ng House Prosecution Panel spokesperson ang kahilingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na maglabas ng kontrata upang patunayan ang di umano'y pagkuha ng assassin o hitman. Binigyang diin ni Prosecution Panel spokesperson Robert A. Barbers na wala pa siyang naririnig na kriminal o gun for hire na pumipirma sa isang opisyal na kasunduan. Ayon kay Barbers, isang kalokohan at common sense na lang kung papahanapan pa ng dokumento ang isang di umano'y lihim at kriminal na sabuatan. Buwelta pa ng dating mababatas kung sakali mang hindi tumupad ang isang hitman sa kanyang trabaho ay hindi naman ito maaaring idemanda ng breach of contract sa korte. Di rin pinalampas ng Malacanang ang mga pinakabagong strategy ng defense team ni VP Sara. Mahirap daw patunayan ang kanilang mga paratang kung ayaw humarap sa investigasyon ng pangalawang Pangulo mismo. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes. Pinakamababang klase ng argumento kung tawagin ng Malacanang ang anilay insinuation ng defense team ni VP Sara na dahil nasa ilalim ng Executive Department ang Department of Justice at nasa ilalim ng DOJ ang NBI, hawak ng Pangulo ang impeachment case ng bise. Bagaman hands-off ang palasyo sa paglilitis, wala na raw dapat pag-usapan sa authenticity ng grave threat ng VP laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Binara rin ng Malacanang ang conditional threat na argumento ng depensa. Conditional man o hindi ang pagbabanta ni VP Sara, grave threat pa rin daw itong matatawag sa ilalim ng batas at precedent cases ayon kay Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro.
Marami rin daw ibinunyag ang mismong kampo ng bise sa first week ng trial at ang Oplan Romanov na sinabi ng depensa bilang pagbabanta naman umano sa buhay ng bise, mahirap patunayan. Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Hindi na raw kasalanan ng sino man kung hindi mapatunayan ng Oplan Romanov dahil hindi naman tumugon si VP Sara nang imbitahan siya ng NBI para alamin ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ang pagbabanta ay pagbabanta ayon sa palasyo. Whether VP Sara was speaking as a mother or as the Vice President, sino man daw siya, walang pagkakaiba ito. Nagbanta pa rin daw siya sa buhay ng Pangulo. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Itigil muna ang pamumulitika. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng kanyang impeachment trial. Sa isang pahayag, nagpasaring si VP Sara sa mga aniyay nananawagan ng accountability at transparency pero isinusulong lang naman daw ang kanilang pansariling interes. Sa halip, dapat daw tutukan ng ating pamahalaan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Sa isang hiwalay na pahayag, ipinagsawalang bahala naman ni Davao City Mayor Basti Duterte ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sakaling makonvict ang kanyang kapatid. Anya, bagaman walang katiyakan ang hinaharap, hiling niya ay huwag ma-impeach si VP Sara. Sa ating pagbabalik, konsihal na naghamon ng suntukan, biglang nahakdaw matapos sagutin ni Congressman Terry Ridon. At Senador Robin Padilla, binisita ang kaalyadong si Senador Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Tutok lang sa Politico Night. Matapos ang stabbing incident sa isang paaralan sa Zamboanga City, nangako si Mayor Kaimer Olaso ng mas mahigpit na aksyon laban sa bullying habang tuloy ang mga proyekto ng LGU sa infrastruktura, disaster preparedness at peace and order. Para sa ating politiko on the spot, kasama natin ngayong gabi si Mayor Kaimer Olaso. Mayor Olaso, magandang gabi. Welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito. Good evening, Politico Nightly, Sir Wedge. Good evening, magandang gabi po sa inyo at sa mga nanood po ngayong gabing ito. Mayor, ano ho ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo doon po sa nangyaring stabbing incident sa Cabaluay National High School? Well, sabi ko nga sir, yun talagang dapat yung sinabatas natin na anti-bullying, dapat lahat yan na ina-apply na sa mga eskwelahan, not only in school but different barangays, dapat talagang i-applyan kasi yan ang problema ngayon. Marami kasi talagang bata nangyayari. So, yung bullying na talagang mas naging matindi. It's no longer like before, yung pabiro-biro lang. Pero ngayon talagang iba na. So, i-compare natin sa situation nung nangyari doon sa bata sa Barangay Cabaluay National High School. Karawan niya nung araw na yun, birthday niya. Then nangyari nung birthday niya, kinantahan siya ng happy birthday ng mga kaklase niya. Tapos yung tatlo na nambubuli sa kanya, sinabihan siya na, bibigyan ka namin ng regalo. Sabi niya, sige, bigyan niyo sa ng regalo. Yung palang regalo na binigay sa kanya, sinuntok siya. So nung sinuntok siya, lumaban siya, yun, nagkaroon na ng small free na nagsuntukan sila, tatlo, isa, talo siya. Naisip niya, may dala pala siyang kutsilyo, yun ang ginamit niya panghiwa, yung parang panagsak. Pero, hindi naman talaga malaki yung kutsilyo, maliit kaya siguro hindi talaga napuruhan, no? But then, sabi ko nga, may lapses dito yung security ng school, kaya tinawagan ko lahat ng natin na school principal. We're asking them na to please heighten the security sa school. And even sa mga division heads na tinawagan din natin, and even barangay official na sabi ko, dagdagan natin yung security sa mga school facilities. And sa city police naman, we ask for augmentation of police along sa mga schools sa may highways. Kasi kung lahat ng police ng Zamboanga i-deploy namin sa mga school, kukulangin po kasi we only have 1,300 police for a very highly urbanized city.
Sabi ko, kukulahangin. Kaya sabi ko, along the highways, yung mga school na medyo critical, doon po tayo magpo-focus. Tama po. Mayor, meron na ho ba kayong mga inilatag pa na mga hakbang, additional na mga security o bantay at yung mga metal detectors po? Nagpadagdag na rin po ba kayo dyan sa mga eskwelahan? Ano po yung mga programang ginawa ninyo bilang agarang solusyon para masugpo po ang bullying at lalo na ho karahasan sa mga paaralan? Actually po, nagpapa-purchase na po ako ng metal detector kasi sa totoo lang po, nauubusan na ngayon kasi buong eskwelahan sa buong Pilipinas naghanap ng metal detector. So nagpapabili na po ako ngayon kung saan may available. Then not only that, sabi ko kung metal detector lang, medyo tatagalan tayo kasi ang daming estudyante, may eskwelahan kami, 3,000 plus yung estudyante. No? Sabi ko for 2027 budget for peace and order, maglalagay rin po kami ng pondo for X-ray machine. Para sa mga malalaking school, yung maraming estudyante, so we'll install X-ray machine para pagpasok ng mga estudyante, via X-ray machine na po yung mga bags nila para madali po yung inspection. Moving forward, Mayor, for this year, marami ho kayong mga infrastructure projects, mga road concreting projects. Ano ho ang mga target ninyo na matapos ngayong taon? And aside from that, nabalitaan din namin, meron kayong konstruksyon ng public market. Paano ho ito mas makakatulong para ho doon sa mga mamimili at mga nagtitinda ho? Sa totoo lang po, kailangan namin ng bagong public market kasi nagiging maliit na po yung espasyo namin sa Zamboanga City. Sabi ko nga, it's about time to build a new public market. Kaso nga lang, ang problema ko ngayon, yung mga madi-displace doon, sabi ko, saan ko sila ilalagay? So, last week, inayos ko na sila. Sabi ko, dito na muna kayo. Tatayin muna namin ng temporary stall. Sabi ko, kako, yung mga nagre-renta sa public market. But for the meantime, yung building 3 and 4, we will demolish that and construct 3 stories building there. Kasi 1 story lang kasi yun eh. So babaguhin natin yun. We allocate, may pondo na inallocate ni dating si Senator Jingo Estrada, no? He allocated 160 million for that and nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit paano, di niya nakalimutan yung Zamboanga City. On the other hand, sa main public market namin downtown, meron din naka-allocate doon si Senator Erwin Tulfo na 50 million and dadagdagan niya raw itong 2027 at least 150 million kasi malaki yung public market na yun. Sabi ko, at least for the first time, we're able to modernize our public market and that is run by the government, not a private company po. Mayor, kaninang hapon na nilindol ho ang Baguio City. Ano po, anong mga nakaraan din na may ilang mga lugar na talagang nakaranas ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. Paano niyo ho pinalalakas ang inyong disaster response dyan po sa Zamboanga City? Well, pertaining to disaster response, alam niyo po, napaka-ready namin anytime. Actually, for so many times na nagka-problema sa Cebu, other parts of Mindanao, tumutulong talaga kami kaagad-agad, sabi ko nga. But during the last earthquake, sabi ko, nagkaroon kami ng 3 days delay kasi inasikaso muna namin yung Zamboanga City. And after nung na-clear up na kami, wala kaming problema, so we extended help to other cities, doon na nga sa Jensan. But then, so far, kung minimal lang naman talaga, we're able to, capable, kaya namin. But may problema kami. When I took over as city mayor, wala po kami mga evacuation center sa mga upland o high ground. Ang evacuation namin center, puro sa baba and puro sa coberture to. That is why for 2027 na budget, kasi magbabudget hearing na rin po kami sooner, preparation of budget, maglalagay po ako ng pondo for evacuation center para sa mga highlands. Kasi last time, nung nagkalindol po tayo, alam niyo po yung aming mga kababayan, lahat pumunta sa highlands, walang mapuntahan, walang mapagsilungan. Sinisilungan nila simenteryo, yung mga puntot doon kasi walang lugar eh. Tapos yung mga chapel na malilinat siya doon pumapasok. So sabi ko, kawawa. So sabi ko, gagawin ko to for Zamboanga City kasi sabi ko, mahirap na because 50 years back, we experienced similar to tsunami dito to the same barangay Sangali, barangay Bolong. Sabi ko, I don't want any recurrences again na kawawa yung taong bayan namin, walang masisilungan. So next year, I'll see to it na meron po kami niyan. Mayor, ano ho ang gusto nyong kumbaga maging tatak ng isang Olaso, serbisyong Olaso para dyan po sa mga taga Zamboanga bilang inyong unang taon as the mayor? Sa totoo lang po,
Hindi, alam niyo po, first time ko kasi naging mayor din from Congress. I'm a former OFW. Sabi ko, kung sino man ang papalit sa akin balang araw, I want them to serve Zamboanga City with all of their hearts. Hindi lang yung magsaserve tayo kasi gusto natin yumaman, gusto natin kunin yung kaban ng bayan. Huwag yun. Kasi ako, kahit na tinanggalan ako ng pondo nung congressman ako, zero budget ako, at least sabi ko, I was able to survive. The people of Zamboanga voted for me. They voted me kahit wala akong pondo, wala akong na ibibigay tupat, ganun, wala. Kasi tinanggalan po ako noon. Binoto pa rin nila ako because siguro sabi nila I'm the better one for among the rest. No? Kaya sabi ko bilang pasalamat, I'll give them good services for Zamboanga. Kasalukuyan sa Zamboanga City, wala po kaming tubig, nahirapan po kami. It's the very first time that this administration allocated budget for impounding dam. Gagawa po kami ng impounding dam for mga 15 meters height po. Ang tawag nun parang cascading dam. So gagawa po kami ng cascading dam, and with that cascading dam, I'm sure we can solve the water problem sa Zamboanga City. For the meantime, bumili muna kami ng mga tanker trucks. Kung nakikita nyo po, that is just temporary solution para habang wala pong impounding dam, ito muna ang mga truck ang nagsusupply ng matubig kung saan-saan po. At the same time, double purpose. Halimbawa, pag may sunog, mayroon na rin siyang foam turret. Yung turret na pwede ng apoy. Sabi ko, double purpose yung purpose ng truck. Pero yung impounding dam, most likely, if DNR would allow us in another 3 months, kasi yung papeles inaayos pa namin. Medyo matagal kasi po talaga sa DNR and PAMBI. But once the papers would be completed and ibibigay na sa amin, siguro in another 4 months, we can go for bidding and we can start the project already. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso. Magandang gabi. Ingat po kayo. Magandang gabi rin po. Thank you so much for calling me. Please visit Zamboanga City po. Most especially this October, Zamboanga Hermosa Festival. Pasyal po kayo. Enjoy Zamboanga City. Thank you, Mayor Olaso. Thank you. Suntukan na! Bumuelta si Bicol Saro Party List Representative Tere Vidon sa post ni Libac Sultan Kudarat Councilor Ton Celestial matapos nitong magbanta na maaari niyang sapakin ang kongresista. Sa rebut post ni Vidon, sinabi niya na magpapayat muna si konsehal. Matapos sumagot ni Vidon, bigla namang nag-post muli ang konsehal at sinabing na-hack lang ang kanyang social media. Umani sa samot-saring reaksyon mula sa netizen ang palitan ng post, kung saan nagrekomenda pa ang ilang commenters na sampahan ni Vidon ng kaso ang konsehal. Rally again, inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na magkakaroon muli ng kilos protesta sa liwasang Bonifacio bukas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa ilang informante, isang interfaith rally against corruption ang isasagawa na lalahukan ng United People's Initiative o UPI. Pinamumunuan ang UPI ng retired uniform personnel, kabilang na ang convener nito na si Romeo Pukis. Matapos ang mild pneumonia at degenerative disease, bad cholesterol naman ang problema ngayon ni Senador Rodante Marcoleta. Kaya naman, hindi muna siya dadalhin sa kulungan. Narito ang politiko update ni Lade Kabagani. Mananatili pa sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang isinasa ilalim sa dagdag ng mga medical examination. Bukod sa mild pneumonia at degenerative disc disease, lumabas din daw sa mga paunang laboratory results na may bad cholesterol ang senador. Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po meron na po tayo, and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. So for now, yung 2D echo na lang po, yung official result na lang po ng 2D echo, yung inaantay po natin. Airborne naman po ang pneumonia, so kahit saan naman po pwede tayong mahawa ng pneumonia. Yung meron kasi tayo tinatawag na community-acquired pneumonia. So yung sa kanya po is community-acquired pneumonia po yun. So lahat po tayo pwedeng magka-pneumonia. Naisumite na ng PNP General Hospital sa Sandigang Bayan ang paunang medical report ni Marcoleta. Sa ngayon, sasailalim pa rin daw sa assessment ng mga rehabilitation specialist ang senador para matukoy kung kailangan pa ng karagdagang treatment. Sabi pa ng PNP, maililipat lang si Marcoleta sa BJMP custody sa Payatas alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan kapag kompleto na ang kanyang medical evaluation.
24/7 na binabantayan ng CIDG si Marcoleta. Lahat ng mga gustong makadalaw sa senador ay kailangang aprubahan ng PNP. Ngayong araw, binisita siya ng kanyang kaalyado na si Senator Robin Padilla. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel. Binisita ni Senador Robin Padilla ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital ngayong araw. Kasalukuyang nananatili ang senador sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group matapos arestuhin dahil sa kasong plunder. Patuloy pa ring minomonitor ang kalusugan ng senador na ayon sa PNP ay nananatiling unfit for trial. Isa si Padilla sa mga close allies ni Marcoleta na matatandaang nagsalita pa sa naganap na rally ng Iglesia ni Cristo para ipakita ang kanyang suporta rito. Naglabas ng show cause order ang Korte Suprema laban kina Quezon City Representative Bong Santay at Attorney Ferdinand Topacio dahil sa kanilang di umano'y malaswang pahayag sa showbiz siblings na Ann Curtis at Jasmine Curtis Smith. Binigyang diin ng Korte na ang kanilang mga binitiwang salita ay maaring lumabag sa mahigpit na ethical standards na inaasahan sa mga abogado. Nag-ugat ang kontrobersiya sa impeachment hearing ng Kamara noong Marso kung saan ginamit ni Suntay bilang halimbawa ang kanyang mapaglarong imahinasyon tungkol kay Ann Curtis. Napatanong naman si Topacio sa isang pahayag kung bakit nagpo-post ng bikini photos ang kapatid ni Ann Curtis na tila pag-imbita raw ito ng pagnanasa sa kalalakihan. May 10 araw ang dalawa para magsumite ng kani-kanilang sagot sa korte. Umapila ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student athletes sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T. They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap nang kinwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima. Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy. Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursige nila sa katotohanan matapos man ang investigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinala pa sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School Shooting Probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na 3 lang pala sa 10 paaralan ang may security guards. Ayon sa DepEd, yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. 2 lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung saan nangyari ang malagim na barilan. Wala raw rumoronda nang mangyari ang insidente.
Random lang din daw ang bag checks ng mga estudyante at mukhang pamilyar na raw ang mukha ng mga sospek kaya hindi nasuri ang laman ng kanilang bag. Target ng komite na makabuo ng Comprehensive School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Lalamanin nito ang campus security, measures sa CCTV cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Politico Nightly, Hannah T. Billionario News Channel. Consultant lang at hindi empleyado si former Blue Eagle head coach Tab Baldwin. Ito ang giniit ng Ateneo de Manila University sa pagdinig ng DOLE sa kanyang status sa universidad. These do's and don'ts do not control the manner by which Coach Tab will execute these duties. So actually, if you read it, it is very general. To attend games, to head the team, to conduct basketball clinics, and etc. Samantala, napuno ng mga bulaklak ang puntod ng student-athlete na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur sa paggunita ng unang buwan ng kanyang pagkamatay. Mga kwentong lokal na dapat niyong abangan sa pagbabalik ng Politico Night. Politiko lokal, isang pasilidad, 3 pakinabang. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagbubukas ng ikalawang basketball court with detention basin sa Barangay Tandang, Sora. Maliban sa pagiging sports facility para sa basketball, volleyball, pickleball, zumba at iba pang aktibidad, magsisilbi rin ito bilang detention basin na pansamantalang mag-iimbak ng ulan upang makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Meron din itong water harvesting system na may 2 water collecting tanks na kayang mag-imbak ng tig 7,500 liters ng tubig para sa pagdidilig ng mga halaman at pagmamantene ng pasilidad. Ayon kay Belmonte, bahagi ito ng mga science-based at nature-based solutions ng lungsod laban sa pagbaha alinsunod sa Drainage Master Plan ng Quezon City. Sa kasalukuyan, 2 na ang basketball courts with detention basin sa lungsod, habang patuloy rin ang paggawa ng iba pang flood mitigation projects at paglilinis ng mga ilog at estero. Sa Las Piñas, mas pinalakas pa ng pamahalaang lungsod ang mga programa para sa kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol sa pamamagitan ng Buntis Congress. Dumalo mga buntis sa mga seminar tungkol sa maternal care, birth planning, responsabling pagiging magulang at makinakailangang hakbang bago manganak. Nagbigay rin ng mga libreng serbisyo tulad ng check-up, gamot at mga oryentasyon ukol sa mga requirement ng Las Piñas City Lying-in Clinic kasamang kahalagahan ng laboratory tests at ultrasound. Bilang dagdag na suporta, tumanggap din ang bawat dumalong ina ng mga advocacy kits na makatutulong sa kanilang pagbubuntis ayon kay Mayor April Aguilar. Patuloy ang pagpapalakas ng mga serbisyo para sa mga ina mula pagbubuntis hanggang sa pag-aalaga sa kanilang mga bagong silang na sanggol. Sa Pangasinan, isinagawa ang 2 araw na training orientation on the Early Childhood Care and Development o ECCD recognition tool para sa mga private learning centers, mga ahensya ng pamahalaan at mga government-owned and controlled corporations. Mahigit 167 na kalahok ang nakiisa sa pagsasanay. Layunin ng aktibidad na mapataas ang kalidad ng mga serbisyo para sa early childhood care, matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng ECCD at makalikha ng mas ligtas at mas maayos na learning environment para sa mga bata. Ayon sa pamahalang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Guico III na mabigyan ng bawat batang Pangasinense ng matibay na simula para sa kanilang kinabukasan. Sa Apayao, kasabay ng ikalawang anibersaryo ng pagkakatalaga sa Apayao bilang UNESCO Biosphere Reserve, opisyal nang binuksan ng pamahalang palalawigan ng Yapayao's Biosphere Reserve Research Center sa bayan ng Kalanasan. Pinangunahan ni Governor Elias Bulot Jr. ang pagpapasinaya. Napili ang Eva Garden bilang lokasyon ng research center matapos madiskubre rito ang kauna-unahang aktibong pugad ng Philippine Eagle sa lungsod na naging daan upang makilalang mayaman na biodiversity ng Apayao. Magsisilbi ang pasilidad bilang sentro ng pananaliksik
Ayon kay Governor Bulut, hindi lamang karangalan ng pagkakakilala ng UNESCO kundi isang pananagutan din na patuloy na pangalagaan at pag-aralan ang likas na yaman ng Apayao. Sa Cebu, pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyong pangkalusugan matapos maghatid ng mga bagong kagamitang medikal sa Mariano Jesus Cuenco Memorial Hospital sa bayan ng Malabuyok. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang 2 anesthesia machines at isang electrocautery machine upang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagsasagawa ng mga operasyon. Ayon sa Kapitolyo, mahalaga ang mga bagong kagamitan habang inihahanda ang ospital para maitaas ang antas ito bilang Level 1 hospital. Nauna nang inatasan ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpapabilis ng pagbili at paghahati ng mga kailangang kagamitang medikal sa mga ospital na pinamamahalaan ng Kapitolyo pang matugunan ng dumaraming mga pasyente. Noong Hunyo, nilagdaan din ng pamahalaang panlalawigan at ng bayan ng Malabuyok ang kasunduan para sa pag-upgrade ng Bayaning Infirmary tungo sa isang Level 1 hospital na magpapalawak pa ng serbisyong pangkalusugan sa Southern Cebu. Sa Iloilo City, nilagdaan ni Mayor Raisa Treñas ang Coastal Greenbelt Zone Ordinance bilang hakbang sa mas matibay na pangangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, target ang proteksyon at rehabilitasyon ng hindi bababa sa 100 hektarya ng mga mangrove forests sa mga baybaying barangay ng lungsod. Kabilang dito mga mangrove area sa barangay Bitoon, Balabago, Hinaktakan at iba pang itinalagang coastal zones. Ayon kay Mayor Treñas, magtitipon ng mga eksperto upang bumuo ng science-based implementing rules and regulations para sa epektibong pagpapatupad ng batas. Bago pa man maipasa ang ordinansa, sinusulong na rin ang pamahalang lungsod ang Project Transform na nakatuon sa pagtatanim ng mga mangrove at puno, paglikha ng mga green open spaces at mga pocket gardens sa iba't ibang bahagi ng Iloilo City. Sa Tandag, Surigao del Sur, patuloy ang pamahalang lungsod sa pagpapalakas sa mga programa para sa mga kabataan sa pamamagitan ng Bulilit Program. Pinaunahan ni Mayor Roxanne Pimentel ang pamamahagi ng tulong sa 220 daycare learners mula sa mga child development centers sa iba't ibang barangay ng lungsod. Layunin ng programa na suportahan ang maagang pagkatuto at pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng mga serbisyong pang-early childhood development. Kasabay nito, pinagkaloob din ng pamahalang lungsod ang 100,000 pisong retirement incentive kay Ms. Jocelyn Vanzuela bilang pagkilala sa kanyang 32 taon ng tapat at dedikadong paglilingkod sa pamahalaan. At sa Tubod, Lanao del Norte, inilapit ng pamahalang panlalawigan ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga residente sa pamamagitan ng People's Day bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng One-Stop Service Hub. Nagbigay ng mga libreng serbisyo ang mga tanggapan ng pamahalaan, kabilang ang medical at dental consultations, mass feeding, job fair, pamamahagi ng punla, agri-vet services at legal assistance. Kasabay rin ang aktibidad ng License to Own and Possess Firearms o LTOPF Caravan, kung saan nakapagproseso ang mga aplikante at may-ari ng baril ng kanilang mga lisensya at renewal. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng People's Day na ilapit sa mga komunidad ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan at gawing mas madali ang pagkuha ng mga ito para sa mga mamamayan. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Tutok lang sa Politiko. Oras na para sa ating Politiko. Eto, hindi nyo kaya mahuhulaan? O mahuhulaan nyo kaya kung sino itong dating opisyal ng gobyerno na umano'y naispatang na katulong habang sinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon sa ating Polybird, nakaupo raw ang nasabing abogado sa VIP section at konektado umano sa kampo ng mga Duterte. Oh, words, mukhang mahirap to hulaan. Sa unang tingin daw,
Mukha raw itong totok na totok sa mga paglilitis. Kumbaga, interesado. Pero nang pagmasdan, nakapikit na pala ang mga mata. At mariing o maaring nakatulog habang tumatakbo ang mga proceedings. Kahit pala nakasuot siya ng shades, Dex, halata pa rin daw na nakapikit ito. Mabuti na lang. Wala raw narinig na paghihilik. Yun nga. May mga sandali rin daw na napasandal ito sa pader ng VIP section. Kaya biroan tuloy ng mga nakakita, kulang na lang daw ay unan para mas komportable ang pag-itbit. Hawig niya yung nandyan sa ano natin, no? Sa... Ayun, natuturo nga. Yung clue natin... Ano clue? Ito, ang dating opisyal ng gobyerno may letrang B. B? Letrang B sa kabuuan ng kanyang pangalan. Yung full name niya may letrang B doon. as in Akala buong mo, pala. kilala mo na to letrang B as in bed of roses. Kasi sarap ng tulog. Sarap ng tulog. Hulaan nyo na. Hulaan nyo bawal ang tamang sagot. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Isang sweet message naman ang pinost ni San Pedro Representative Ann Matibag para sa ika-8 anibersaryo nila ni NBI Director Melvin Matibag. Napa-way back Wednesday si Kong Ann sa pag-alala kung kailan hiniling ni Director Melvin ang kanyang matamis na Anya, ito pa rin ang kanyang pinaka-paboritong yes sa kanyang buhay. Hindi lang sa serbisyo publiko kundi pati sa pag-ibig ay matatag ang kanila pagsasama. Naks, yan ang tunay na pag-ibig. Samantala kung may Mr. Pure Energy, mukhang si Isabela Vice Mayor Harold Respicio naman ang source of all energy. Paano ba naman kasi talagang all out ito sa kanyang singing performance? Patingin nga. Todo naman ang palakpakan ng aliw na audience ni Vice Mayor Respicio. Pero hindi kulong ang mga nagbibingo pa rin sa Cavite. Yan ay nang mismong si Mayor Denver Chua ang nakahuli sa kanilang bisyo habang nag-iikot sa lungsod. Gulat na gulat naman habang kumahagalpak sa tuwa ang mga nahuli ni Mayor. Nahiya sila. Nahiya sila. Ay, magpakita na. Gulat na gulat no? Si Mayor pala pumasok doon sa looban. Pumasok sa eskinita nila Gulat kayo ngayon. Next week, ang start ay Lunes pa din ng impeachment trial. Next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Alas 2. 2 pa rin ang simula. Pero in between, magkakaroon ng 15-minute break. Yun yung bagong ruling nitong nakaraan. Kasi alam mo naman, mga nandun sa loob. Para hindi makatulog yung mga nandun sa loob. Nasurpresa lahat ganina yung pagdating ni Attorney Zolaika Lopez. Di ba? Oo. Pero paglilinaw dun kanina, hindi siya pumunta doon bilang isa sa mga maimbitahang... Isasampina sa kanya. Oo, isa sa mga testigo. Pero bilang isang opisyal ng Office of the Vice President. Kaya ang sumalubong sa kanya ay yung Senate Secretary, hindi yung katauhan ni Secretary as impeachment clerk of court. Kasi ang pag-uusapan niya, logistics, kasi may mga ipapasok yata silang mga gamit para doon sa holding area. Pero lilitaw kaya siya doon sa kanyang sampina? Martes siya, di ba? Martes. Martes siya nakaschedule. Tingnan natin. Pero kinoconsider siyang isang hostile witness. Hostile witness ng prosecution. Kasi, di ba, siyempre
Testigo siya sa prosecution ang kanyang ididiin. Defense. Ang kanyang boss. Boss niya. Si Pero VP titingnan Sara. natin kung paano gagawin ng prosecution yon. Na makukuha pa rin yung gusto nilang pahayag mula dito sa kanilang Alam mo, dami hostages. nakatutok pagtungtong ng 2:00 ng hapon. Nakabukas na lahat ng mga gadgets eh. Tutok na kayo dito sa BNC. Dito kayo, Abante at Billionaire Channel. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Wedge Kujamat. Hanggang bukas dito sa Politico 90.